Hindi ko makakalimutan ang pagkakataon na ako at ang aking kapatid na lalaki ay palihim na lumabas ng lampas sa kanto. Oo, sinabi kong oras na ng pagtulog dahil ako ay 10 taong gulang pa lamang at ang kapatid kong si Luke ay 12 taong gulang lamang. Nang magpaalam sa amin ang aming mga magulang, pumunta ako sa kwarto ni Luke at kumuha kami ng ilang hand-powered na flashlight at lumabas sa bintana. Sa kabutihang palad, nasa unang palapag ang kwarto niya. Ang mga flashlight na iyon ay gumagana sa pamamagitan ng patuloy na pagpindot sa isang maliit na trigger na lilikha ng liwanag sa loob ng lente. Maingay ang mga ito pero napaka-kombinyente. Pagkatapos naming lumabas, naglakad lang kami pababa sa kalsada. Nakarating kami sa isang bahay na sinasabing pinagmumultuhan ng mga bata at kabataan sa kapitbahayan. Lahat ng tungkol dito ay nakakatakot. Ang mas lumang, mas antigong disenyo ng bahay, ang pagkakahiwalay nito mula sa iba pang mga bahay, at ang mga sirang bintana at nabubulok na kahoy. Parang perpekto ito para sa isang horror movie. Pumunta kami sa likod ng bahay. Ito ay ideya lahat ng kapatid kong si Luke na laging mausisa at tiwala sa sarili. Takot na takot ako. Inaasahan kong nakasarado ang pinto. Naramdaman ko ang kaunting ginhawa, iniisip na baka umuwi na lang kami, pero nagulat ako sa sumunod na ginawa ng kapatid ko. Kinuha niya ang isang tabla ng kahoy na nakahiga sa damuhan at sinimulang basagin ang sirang bintana. Sa huli, nagkaroon ng sapat na espasyo para mabuksan ito ng tuluyan. Tumalon kami papasok at sinimulan ang mga maingay na flashlight. Agad naming naramdaman na parang nasa 90 degrees ang init sa loob. Nakakaiba dahil September na gabi iyon at nasa mid-44 degrees Celsius ang temperatura. Walang graffiti o anumang kasangkapan na mukhang hindi sulit kunin. Mukhang kami ang unang pumasok sa bahay, nakakagulat man o hindi, mula sa likod. Umakyat kami sa itaas mula sa maliit na sala at patuloy na pinaandar ang mga flashlight. Doon namin narinig ang isang maliit na kaluskos sa mga sahig mula sa itaas namin. Pareho kaming nagulat. Hinila ko si Luke para umalis na pero sinabi niya na luma na ang bahay. Mga ingay lang daw iyon ng bahay. Tumigil na akong paandarin ang flashlight sa puntong ito at tinulungan ko siyang umakyat paakyat. Ayaw ko talagang pumunta sa itaas pero ayaw ko rin namang maiwan mag-isa sa ibaba. Sinundan ko siya papunta sa itaas. May isang pintong papasok sa isang kwarto na nasa itaas mismo ng kinaroroonan namin. Nakiusap ako sa kanya na huwag buksan iyon, pero gusto yata niyang magpanggap na matapang at nakatatandang kapatid. Inabot niya ang doorknob habang pinapaandar pa rin ang maingay na flashlight, pero bigla siyang tumigil. Nalito ako. Nakita kong inilalapit ni Luke ang kanyang tainga sa pinto. Nakikinig sa kung anuman iyon. Katahimikan. Pagkatapos, dumating ang pinaka-nakakatakot at pinaka-nakakatakot na sandali ng aking buhay. Isang malakas na kalabog sa pinto mula sa kabilang side ang nagpatumba sa kapatid ko sa dingding sa sakit, hawak-hawak ang kanyang tainga. Ibinagsak namin ang mga flashlight at tumakbo kami palabas ng pinto sa likod at umuwi. Napakaingay namin pagdating sa bahay kaya nalaman ng mga magulang namin. Sinabi namin sa kanila ang nangyari, pero syempre hindi sila naniwala at pinagalitan kami pareho ng 1 linggo. 2 gabi pagkatapos, nagising ako sa tunog ng isang bagay mula sa labas ng aking bintana at isang liwanag na sumisilip sa bahagyang nakabukas na blinds. Bumangon ako at nanlumo ako nang mapagtanto kong iyon ay ang tunog ng crank ng aking flashlight. Tumayo ako at sumilip sa bintana at doon iyon tumigil. Wala na kundi kumpletong kadiliman sa labas pagkatapos noon. Nagising ako kinabukasan na halos hindi maalala ang nangyari at hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na sana ay panaginip lang ang bahagi na iyon.